Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. Foreign ministers ng Group of Seven nagpahayag ng seryosong pag-alala sa mapanganib na aksyon ng China sa South China Sea. Gaganaping pinakamalaking balikatan exercise magsisimula na ngayong araw. At Motorcycle Obstacle Challenge kaakibat ang charity inidinsag kahapon. Obstacle courses at konsepto ng Manibela Challenge iginamangha ng motor riders. Nagpahayag ng seryosong pag-aalala ang foreign ministers ng Group of Seven o G7 sa mapanganib na aksyon ng China sa South China Sea. Binubuo ang G7 ng Estados Unidos, Italy, Canada, France, Germany, Japan at Britain. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Isa sa mga itinuturing na global challenges ng Group of Seven o G7 major powers ang sitwasyon sa East at South China Sea. Sa isang communique ng G7 foreign ministers, patuloy na tinututulan ng mga ito ang peligrosong paggamit ng China ng Coast Guard at maritime militia sa South China Sea, gayon din ang paulit-ulit na pagpigil sa high seas freedom of navigation. Nagpulong sa Capri, Italy ang G7 foreign ministers kaugnay ng iba't ibang hamong kinakaharap ng international community. Seryosong pag-aalala rin ang ipinahayag ng mga ito sa tumitinding paggamit ng mapanganib na maneuvers at water cannons laban sa Philippine vessels. Binubuo ang G7 ng Estados Unidos, Italy, Canada, France, Germany, Japan at Britain. Anila, walang legal na batayan ng malawakang pag-angkin ng China sa South China Sea at tinututulan ang militarisasyon, paggamit ng dahas at paninda kaugnay nito. Giit naman ni U.S. Secretary of State Antony Blinken, pinagtutuunan ng pansin ng G7 ang pagsusulong ng Malaya at bukas na Indo-Pacific. Nakatakda rin itong bumiyahe sa China upang talakayin ang mga isyu kaugnay ng Middle East tension, Ukraine at ang sitwasyon sa South China Sea. The G7 is united on the need for peace and stability across the Taiwan Strait, the South China Sea, the Korean Peninsula. Noong March 23 nang masugatan ng 3 tauhan ng Philippine Navy matapos gamitan ng water cannon ng China Coast Guard ang isang Filipino supply vessel na patungo sa Ayungin Shoal. Bukod dito, nagtamo rin ng malaking pinsala ang UNASA May 4 na nasa rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsisimula na ngayong araw ng Lunes, April 22, ang isasagawang pinakamalaking balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Kabilang sa mga isasagawang pagsasanay ang field training exercises at combined joint all-domain operations, gayon din ang multinational maritime exercises na gagawin sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Layo ng balikatan exercise na lalo pang mapag-ibayo at mapalakas ang military capabilities ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagresponde sa anumang krisis at banta sa national security. Inaasahang magtatagal ang 2024 balikatan exercise hanggang sa May 10. Sa kaugnay na balita, aabot sa 14 na mga bansa ang magsisilbing observer sa gaganaping 2024 Philippine-US Balikatan Exercise. Kabilang narito ang mga representative mula sa bansalang Brunei, Canada, France, Germany, United Kingdom, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, Thailand at Vietnam. Bukod sa 16,000 miyembro ng Armed Forces ng Pilipinas at Amerika, ilang contingents rin mula sa Australian Defence Force at French Navy ang lalahok sa joint military exercise. Nauna nang sinabi ng AFP na may tuturing na pinakamalaki sa kasaysayan ang gaganaping 2024 balikatan exercise. Tinanggal na ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban ang ikalawang pangalan na Laban o Lakas ng Bayan. Samantala, 3 senador naman ang inendorso na grupo para sa muling pagpili sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm elections. Ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno. Partido Demokratiko Pilipino
Ito na ang bagong pangalan ng PDP Laban o Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan matapos nilang tanggalin ang laban sa kanilang party name. One of the important amendment being introduced is the removal of the word Laban from the party nomenclature, which is PDP Laban. Now it's going to become PDP only, or Partido Demokratiko Pilipino. The removal of the word Laban in our party's name. Philip, natanggal na yung laban mo. Okay. So any objection to the motion, to the amendment? Do I hear any objections to the motion? Hearing none, the motion is approved. Ang PDP Laban ay ang political party na kinabibilangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan siya rin ang nagsisilbing chairman nito. Itinatag ito ni dating Senate President Aquilino Nene Pimentel Jr. noong February 1982 sa Cebu City. Kalaunan ay nagsanib puwersa ang PDP sa Lakas ng Bayan na political party ni dating Senador Ninoy Aquino na isang kritiko ni Marcos Sr. Sa isinagawang National Council meeting ng PDP sa Cebu City noong Biyernes, pinangunahan ni former President Rodrigo Duterte ang panunumpa ng kanilang mga bagong miyembro. Ayon sa dating Pangulo, hindi siya tutol sa mga nagpapalit ng mga partido sa politika pero mananatili umano siyang miyembro ng PDP. I am not against anybody going out of the party or of a party and changing party lines. Wala akong ano dyan. I do not have an opinion. I do not have a judgment on that. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, bagamat maraming miyembro ng PDP ang lumipat ng ibang partido, lalo na sa House of Representatives, matibay pa rin anya ito sa local level. Tatlong outgoing senator naman ang inendorso ng grupo para muling magpapili sa May 2025 Philippine Senate election. Kabilang dito, sina Senators Robin Padilla, Francis Tolentino, Ronald Bato de la Rosa na matatapos na ang termino sa susunod na taon. Kasama rin sa kanilang inendorso ang aktor na si Philip Salvador na kilalang supporter ng mga Duterte. Samantala, dumestansya naman ng grupo sa away politika ni dating Pangulong Duterte at Pangulong Marcos Jr. Ayon kay PDP Laban President at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, personal na pahayag ni Duterte bilang dating Pangulo ng bansa ang pagtawag kay Pangulong Marcos na bangag o dapat magpa-drug test ang Pangulo. Walaan nilang kinalaman ng kanilang partido sa mga pahayag ng dating Pangulo. Wala kang marinig na stand namin na gano'n. Hindi party stand yun. Kundi a former president talking in public. So do not associate the party chairman talking in public in a prayer rally. Let us not drag the party into it. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya kontra o oposisyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay sa kabila ng kanyang pambabatikos at pagtawag na bangag sa kasalukuyang Pangulo. Hinamon din nito si PBBM na magpa-drug test para mapatunayan na hindi siya gumagamit ng droga. Binatikos din ng dating Pangulo ang ginagawang hakbang ni Pangulong Marcos na lalong nagdudulot ng tensyon sa West Philippine Sea at sa posibleng term extension sa pamamagitan ng charter change. Ayon kay Duterte, hindi niya sinuportahan si Marcos noong eleksyon kahit running mate sila ni Vice President Sara Duterte para wala umanong may masaktan sa kanyang mga kakilala. Ako dili ko oposisyon. Dili ko kontra ni Marcos. Dili ko kontra ni Marcos. Pero wala ko masuporta niya kay agi kong presidente, nagkakang kong na amigong mga kandidatong presidente. So, para walay mga tuubos, dili ko gusto niya.
Ipinaliwanag ni Supreme Court Associate Justice Philomena Singh kung bakit pinayagan nila na pati ang mga nahatulan ng heinous crime o karumal-dumal na krimen ay maaaring mabigyan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Narito ang report ni Dante Amento. Sa desisyon na inilabas kamakailan ng Korte Suprema na sinulat ni Associate Justice Maria Philomena Singh, nakasaad na entitled o kasama sa dapat bigyan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA ang mga bilanggo na nahatulan ng heinous o karumal-dumal na krimen tulad ng rape o murder. Ipinagkakaloob ang GCTA sa isang bilanggo para mabawasan ang sentensya kapag nagpakita ito ng mabuting pag-uugali habang nasa correctional institution. Ayon kay Justice Singh, ang katwiran nila lahat naman ay nagkakamali bilang tao. Paliwanag pa nito ang sistema ng penology o pagkakakulong ng mga nakalabag sa batas ay reformative o para sila ay mabago. Kaya nga ang tawag niya rito ay correctional dahil para maiwasto o maitama ang isang taong nakagawa ng kasalanan. Sakop din ng desisyon ng korte ang recidivist o pagkatapos makalaya ay nakagawa ulit ng paglabag at ulit-ulit na nakagawa ng krimen. Una nang kinwestiyon ng isang mambabatas ng Makabayan Block ang desisyon ng korte na baka lalala ang karumal-dumal na krimen kasunod ng desisyon ng korte. Ang pahayag na ito ni Singh na co-chair ng Committee on Gender Responsiveness in the Judiciary o CGRJ ay kasabay ng kanyang pagbisita sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Ayon pa sa Supreme Court, layo ng pagbisita ni Singh sa piitan ng ating mga kababaihang Persons Deprived of Liberty o PDL ay mabuo ang panuntunan sa paghawak ng mga kaso ng mga kababaihang nagkasala sa batas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Transportation ang paglalagay ng dedicated motorcycle lanes sa EDSA para masolusyonan ang matinding traffic sa Metro Manila. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Sa plano ngayon ng Department of Transportation ang paglalagay ng dedicated lane para sa mga motorsiklo na dumadaan sa EDSA. Ayon sa DOTR, plano nilang mailagay ito sa tabi ng kasalukuyang bike lane. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, kinakain na ng mga motorsiklo ang mga lane sa EDSA at umaabot na ng nasa 170,000 na motorsiklo ang bumabagtas dito kada araw. Nakikipag-usap na sila sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kaugnay ng plano upang masolusyonan ang traffic sa Metro Manila. Inaasahan din ng ahensya na sa pamamagitan ng dedicated motorcycle lane ay maa-address ang tinatawag na economic cost of traffic o perang nawawala sa ekonomiya dahil sa traffic. Kasama dito ang dagdag na konsumo at gastos ng mga sasakyan sa krudo kapag naiipit sa traffic. Gayon din ang growth opportunity o pagkakataon na dapat sana'y kikitain ng mga manggagawa at oras na nawawala para sa pamilya. Ayon sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA noong 2012, nasa 2.4 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya kada araw dahil sa traffic sa Metro Manila. Maaari pa itong umakyat sa 9 billion pesos kada araw na economic loss sa 2030 kung magpapatuloy ang matinding traffic. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aprobado na ng US House of Representatives ang $95 billion na tulong sa Ukraine, Israel at Taiwan. Ito ay matapos ang isang sesyon noong Sabado kung saan nagkasundo ang mga Democrats at Republican para ipakita ang suporta laban sa pananakop ng Russia. Lea Salar, good morning. Lea, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Celine. $60.8 billion ay mapupunta sa Ukraine, $26.4 billion sa Israel, $8.12 billion sa Taiwan at iba pang kaalyado sa Indo-Pacific region. Nagpasalamat si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa dalawang partido ng mababang kapulungan. Pinasalamatan din nito si Speaker Mike Johnson sa naging desisyon ng Kongreso.
Naniniwala ang Kongreso na mahalaga ang pagtulong sa Ukraine para sa national security interests ng Estados Unidos. Nagbabala si Speaker Johnson na baka magmarcha patungong Europa si Vladimir Putin kung walang pipigil dito. Sinabi din niya na mas nanaisin niyang magpadala ng bala sa Ukraine kaysa sa mga Amerikano. Una nang sinabi ni Senate Majority Leader Chuck Schumer na patuloy silang nagtatrabaho upang magkasundo ang Senado sa naturang tulong sa ibang bansa. Ipapasa ang 4 na panukalang batas sa Senado kung saan maaaring maipasa ng Martes. Sinabi naman ni President Joe Biden na agad niya itong pipirmahan kung makapasa sa Senado. Balik sa inyo, Celine. Maraming salamat, Lea Salar, live mula sa Maine, USA. Naglabas ang National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA ng bagong summer weather outlook kung saan inaasahan na magiging matindi ang init sa halos buong bahagi ng Estados Unidos. Narito ang report ni Kat Carriedo. Inilabas noong Huwebes, April 18 ng National Oceanic and Atmospheric Administration's Climate Prediction Center ang seasonal outlook nito para sa summer na magsisimula sa June 1 at umaabot hanggang August 31. Ayon sa forecast, magsisimulang maimpluwensyahan ng paparating na La Nina ang mga weather patterns sa buong North America, ngunit walang eksaktong panahon kung kailan ito lalabas. Inaasahang magreresulta ang ridges ng high pressure sa buong western United States at southeast Canada ng matitinding heat waves kung saan maaaring maging isa sa pinakamainit na summer sa kasaysayan at maaaring malampasan ang records na naitala noong 2021 at 1936. Ang precipitation outlook ng ahensya ay nagpakita na ang karamihan ng mga estado sa eastern US ay may tsansa na makakuha ng pag-ulan na higit sa normal habang ang west ay posibleng magkaroon ng mas mababa sa average na pag-ulan. Sinasabing ang desert southwest kung saan ang taunang monsoon ay nasa kasagsagan ng huling bahagi ng summer ay maaring hindi maging factor sa paparating na season. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang trailer truck na may dalang mabigat na kargamento ang tumagilid sa bahagi ng Maharlika Highway sa bayan ng Labok, Camarines Norte kahapon April 21. Dahil dito hanggang ngayon ay hindi pa rin madaanan ang nasabing kalsada. Ang detalye sa ulat ni Brian Baldarahe. Hindi pa rin madaanan hanggang sa ngayon ng mga malalaking sasakyan ng bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Bayaba sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Kasunod ito ng pagtagilid ng isang trailer truck na may dalang malalaking tubo bandang umaga kahapon April 21. Ayon sa mga nakasaksi, palikusan na sa kurbadang bahagi ng kalsada ang nasabing truck nang ito'y tumagilid dahil na rin sa bigat ng mga naglalakihang tubo na daladala nito. Nagdulot ng matinding trapiko ang nasabing insidente sa lugar. Kaugnay nito, isang wing van truck din ang tumagilid sa naturang kalsada matapos magpilit pa na dumaan sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Naglabas na ng abiso ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno upang abisuhan ng publiko na iwasan muna na dumaan sa naturang highway. Pinapayuhan muna na dumaan sa mga alternatibong ruta ang mga motorista upang makaiwas sa aberya. Sa mga light vehicles na pupunta at lalabas ng Camarines Norte, maaaring dumaan sa bagong silang Kapalonga Santa Elena Bypass Road. Subalit ang mga truck at mga bus na pupunta at lalabas ng Camarines Norte ay inaabisuhan naman dumaan sa Andaya Quirino Highway sa Camarines Sur. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang paraan ng mga opisyal sa lalawigan upang agad na maalis ang nasabing truck. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapatuloy ngayon ang nangyayaring wildfire sa taas ng Mount Asog. Mga kawani ng pamahalaan patuloy na gumagawa ng paraan upang malimitahan at tuluyang mapatigil ang pagkalat ng apoy. Narito ang report ni Ryan Salatandon. Nagpapatuloy ngayon ang wildfire sa taas na bahagi ng Mount Asog sa Camarines Sur.
Ayon sa inisyal na ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Camarines Sur, nagsimula ang sunog bandang alas 9 ng umaga kahapon, April 21. Nakatakdang magpulong ngayong araw ang BDRRMC, Office of Civil Defense, Philippine Air Force, Edmero Camarines Sur at iba pang mga concerned agency na makakatulong sa pag-apula ng apoy sa Mount Asog. Sa ngayon, meron ng 5 apektadong barangay sa Iriga City, kabilang narito ang mga barangay ng Santiago, Santa Elena, Santo Domingo, San Nicolas at San Juan. Samantala, apektado rin ang barangay San Ramon sa bayan ng Buhi. Nakatalagang maglagay din ng fire line ngayong umaga upang mapigilan ang paglaki ng sunog. Nakikitang dahilan ng mga otoridad sa nangyaring wildfire ang wind direction at ang sobrang init ng panahon na nararanasan sa buong probinsya ng Camarines Sur. Sa ngayon, wala pang naiulat na anumang bilang ng casualty o mga reported evacuees sa lugar. Inactivate na rin ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur ang Incident Command Team at Emergency Command Center ng Edmero Camarines Sur at ng lokal na pamahalaan ng Iriga City. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of John chapter 14 verse 6 na nagsasabi, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Happy viewing po ulit sa lahat na nakatunin sa ating programa ngayong Monday morning. At para sa mga kababayan nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Oil price update po muna para sa mga kasambahay nating motorista. Magpapatupad po ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, tataas ng 40 to 60 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Pero good news naman dahil mababawasan ng 90 to 1 peso and 10 centavos ang diesel. Bukod sa diesel, may piso hanggang piso at 20 centimos na rollback din ang kada litro ng kerosene. Sana all. Good news sa mga diesel at saka bumibili ng kerosene. Pero medyo konting bad news lang sa mga gasolina. Hindi na konti yung sa gasolina. 40 to 60 centavos. Ilang linggo na puro pagtaas. Halos 4 na linggo na. 5 na sunod-sunod sa gasolina. Hindi ko ramdam sa gasolina. Talagang yung paggalaw niya puro pataas. Soar high. Kaya pag nakikita mo nga yung mga presyo ng diesel sa gasolina, bumabalik. Kasi nung naalala ko parang
past few months, parang magkalapit lang sila. Dati kasi nasanay ako talagang malayo yung diferensya, parang 10 piso. Ngayon bumabalik na naman sa ganun, na talagang mas mahal na naman yung gasolina. Ito good news sa akin to kasi medyo na may rollback sa sa diesel. Kasi Tuwa yan. kailangan ko to kasi bukas na ako magpapa-full tank din. Tama. Malaki rin piso yun eh. Oo, piso. Diba? Kapag mga centavos kasi medyo, okay. Pero ito pag piso, malaki na yan. Sobrang laking bagay. Sana naman next week, yung gasolina, hindi ko pa talaga rin nalalaman kung bakit, ano ba yung naging dahilan, bakit yung gasolina pataas na pataas, ang diesel, hindi naman ganun. Kumbaga, naglalaro rin naman yung sa diesel, akyat baba. Marami factors yun. Siguro, syempre, isa din sa supply and demand din. Syempre, siguro, mas maraming gumagamit ng gasolina kaysa sa mga diesel. So, yung sa demand niya, kailangan mas taas siya kasi yung demand sa supply, mas mataas yung demand. Or sa pagkuha rin natin ng mga produktong petrolyo sa ibang bansa. Kasi alam naman natin, hindi naman talaga tayo yung pinaka nagpo-produce ng mga ganyan eh. Kumbaga, nag-aangkat din tayo sa kanila. So, ang daming factor talaga. Tsaka kanina sa balita, di ba, na sinasabi nga, ang dami kasing sasakyan din dito sa Pilipinas. Nakita naman natin yan. Nagko-cost din talaga yan ng traffic. Tapos ilang milyon, di ba? Yung natin, yung nawawala dun sa traffic na meron tayo, yung oras lang na yun, kung iisipin mo. Isang oras ka nga lang, di ba, na traffic ka, ilang milyon na yung kumbaga mababawas dun sa pwedeng kitain ng ekonomiya. Kaya nga masaya din kasi kahit pa paano, medyo bumaba nga ang presyo ng diesel kahit pa paano. Kasi ako nga, hindi naman ako masyadong naglalabas kasi sobrang init din. Parang feeling ko pag lumalabas ako, parang una, ang lakas na ng ko sa diesel. Tapos pagod na pagod pa ako. Kaya kung hanggat maaari, kung wala naman po kayong gagawin sa labas, manatili na lang muna tayo. Hindi pambayad yun sa diesel o kaya dun sa inyong mga gasolina, pambayad nyo na lang ng kuryente. Oo. Kasi aircon ka na lang. Talaga sa bayan. Iba kasi magsasakyan, pupunta sa mall kasi papalamig daw. Sa bahay na lang kayo. Oo. At least may nyo pa, madadami nyo pa lahat sa bahay, di ba? Medyo magastos lang, pero okay na yan kesa ma-ospital. Ito naman ang abiso, iniimbitahan po ng Taguig City, LGU at Public Employment Service Office or PESO ang mga Taguigenyo sa nalalapit na Labor Day Mega Job Fair. Sa May 1 po yan, 2024, araw ng Miyerkules. Isasagawa ito sa Vista Mall Taguig Phase 2 Activity Center mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sa mga interesado pong aplikante, ihanda nyo lamang po ang inyong resume, sariling ballpen at magsuot kayo ng face mask. Hinihikayat ng pamahalaan ang mga naghahanap ng trabaho na huwag palampasin ang pagkakataon at dumalo na sa Mega Job Fair para makahanap ng mapagkakakitaan. Para naman sa iba pang detalye, check lamang ang official social media accounts ng Taguig City LGU. Alam mo, last week, first time ako nakakita ng job fair dito kasi sa Cloverleaf kasi doon ako dumadaan. Aga pa lang, papasok ako dito sa JMK, mga 5 a.m. Sabi ko, bakit ang dami na kagad na tao? Tapos tinanong ko yung guard, sabi ko, ano po to? Sabi, may job fair po. So, sabi ko, ganun, gaaga, bumipila na kagad yung mga tao. Tapos, pagbalik ko, nakatapos na tayo ng JMK, ang haba pa rin ng pila. Sabi ko, grabe, blockbuster. Ibig sabihin, ganun karami sa mga Pilipino talaga na naghahanap talaga ng trabaho. Totoo yan. At saka yung mall hours, 10 a.m., tama, di ba? Pero ganun, 5 a.m., nandun na sila, nakapila na talaga sila. So, ganun talaga, kaunting sakripisyo lang din para dun sa ating mga kababayan. Kung ang kapalit naman ito, makapagkakakitaan, makakapagpabuhay tayo ng pamilya, siguro mas maganda, anuhin na natin to, gamitin na natin yung ganitong mga pagkakataon. Kasi May 1, talagang wala naman pasok karamihan dyan dahil nga sa Labor Day yan eh. So, gamitin na rin natin itong chance na to na habang nag-celebrate yung iba ng Labor Day, maggawa rin tayo ng paraan para magkaroon din tayo ng trabaho. Para isa na tayo sa mga manggagawa sa Pilipinas. Dapat tinitake advantage. Nalala ko may nagsabi na in order to survive daw sa Metro Manila, kailangan may 2 to 3 jobs ka or 2 to 3 source of income. Kaya yung mga ganitong mga job fair, kumbaga take advantage na natin. Kasi iba talagang naghahanap sila ng part-time bukod sa full-time. Kaya sa mga job fair, dapat talaga maikalat kasi marami talagang naghahanap din. Saka yung iba sa ganyan, nag-iipon sila sa trabaho na nakukuha nila para kahit pa paano sa susunod, meron silang mga small na mga business na. Kasi di ba yung iba, pagka nag-business na sila, meron silang source of income na panibago na solo talaga nila. Hindi sila
na nangangamuhay. Tsaka maganda dun sa business, pwede din pag lumaki yung business nila, sila naman ang mag-hire, di ba? Oo, Tulong-tulong diba? tayo. At dahil dyan, mayroon tayong panibagong good news po galing dito sa Parañaque City, LGU. Muli pong bubuksan ng lokal na pamahalaan ang Tulong Pangkabuhayan Program. Kung kayo po ay residente ng lungsod at nakapagtapos ng kahit anong livelihood skills training program sa ilalim po ng Parañaque Livelihood Resource Management Office o Parañaque Skills Training Center, pwede po kayong makapag-avail ng panimulang kapital na nagkakahalaga ng 10,000 pesos na wala pong interes. Sa mga interesado pong makasama sa livelihood program, makipag-ugnayan lamang po sa mga sumusunod na tanggapan. Dito po sa Parañaque Livelihood Resource Management Office po sa mga numerong 8820-6527. Pwede rin po kayo tumawag dito sa 8820-6528 o di kaya po sa 8820-6877 o kaya po sa numerong 8634-3010 o kaya po sa 8808-9891. Para naman po sa Parañaque Cooperative Development Office, dito po sa mga numerong 8829-0877 o kaya po sa 8564-0937. Pwede po kayo dyan tumawag mga kasangbahay. Sa ilalim naman po sa interview, ang mga nais mag-avail sa naturang programa sa April 24 po yan, araw ng Miyerkules, alas 8 po ng umaga sa PLRMO Building, Simplicio Cruz Compound, Barangay San Isidro. Samantalahin na po ang pagkakataong ito para po makapagsimula ng inyong sariling negosyo. Ang ganda nito. Kasi sa mga nakapag-training, yun nga lang kasi talaga, may nagtanong kasi dun sa Facebook page ng PLRMO, paano daw kapag hindi nakakuha ng livelihood program? Kailangan po mag-undergo po kayo sa training ng livelihood skills training ng Parañaque PLRMO. Ayan. So para makapasok po kayo kasi yun ang isa sa main requirement. So nakita ko dun sa page nila yung iba mga nail care na mga training, meron din in-offer ang Parañaque, tapos yung bread and pastry production. Napakadami na skills na po pwede nyo pong i-avail dito. At saka kapag nakapag-training na po kayo, ang kagandahan doon, mapapahiram na po kayo ng 10,000 pesos tapos walang interest. Makakapag-start na kayo ng negosyo nyo. Ang laki ng 10,000 kasi naalala ko meron nung kakilala, teenager nag-start siya sa 5,000 pesos. Ngayon, multimillionaire na siya. Imagine from 5,000 pero ito papahiram sa'yo 10K, di ba? Magandang panimula. Tsaka kung sana wag pang hinaan ng loob yung iba na, ay, kailangan po mag-training. Kasi syempre, gusto rin kasiguro ng gobyerno natin na yung pagbibigyan din nila nung 10,000 kasi di rin naman yun pinupulot, hindi ba? So, yung pagbibigyan ng 10,000 talagang kaya na palaguin yun, na makakatulong talaga sa kanila, na hindi lang wawaldasin kung saan ang pera, di ba? Kaya sana kung gusto talaga nating mag-start ng business, makita rin sa atin yung initiative na, ay, gusto nating matuto, gusto nating mapaglinang yung ating mga kakayahan pa. Kasi kapag may training tayo, alam natin yung ginagawa natin eh. Totoo yan. Hindi lang basta-basta tayo parang wala tayong alam dun sa ano ba yung klase ng business na gusto natin gawin. At least ito, meron kang tulong na mula dun sa LGU, di ba? Tapos meron ka din sariling alam dun sa ibe-business mo. At saka aminin natin, may mga customers or kaya may mga kliyente tayo na tumitingin sa ganyan eh. Sigurado ka bang kaya mo yung ginagawa mo? Hihingaan ka, anong background mo dito? Syempre mas maganda, may may bala ka nga kung tinatawag nila. May papakita ka, may ganito akong certificate, nag-training ako. Maganda rin yun para para rin naman sa atin yun eh. Pampabuhat din yun ng ating mga ng ating credentials, di ba? Malaking bagay yung 10,000 kasi nga usually may mga tao na may idea sila para sa business na may isip na magandang business to. Pero wala silang pangkapital. Ang nagiging option nila minsan mga lending company or yung mga nagpapautang na may malaking interest, 'di ba? Na ang nangyayari, uutang sila, kikita sila kasi yung kinikita nila pinababayad lang nila dun sa sa interest. Ito maganda 10,000 na walang interest na talagang makakapagsimula ka talaga ng business na hindi ka malulugi, 'di ba? Kasi minsan maganda yung kita mo kasi nasasayang lang, wala ka na bibuild kasi nga
napupunta dun sa interest. Kaya ang Kaya gandang, take advantage nila to. kaya ang gandang opportunity sa mga gustong mag-business, di ba? Sa mga entrepreneurs na sinasabi. Ito naman another good news naman sa mga senior citizens sa Pasay City na ipinanganak sa buwan ng Setyembre. Pwede nyo na pong makuha ngayong linggo ang inyong social pension para sa second semester ng taong 2023. Sa mga taga-barangay 1 to 59, makukuha nyo na po ang inyong ayuda bukas ng April 23. Sa April 24 naman, ang schedule ng mga taga-barangay 60 hanggang 119. Pwede namang makuha ng mga taga-barangay 120 hanggang 171 ang kanilang social pension sa Huwebes po yan, April 25. Habang sa April 26 naman, ang schedule ng distribusyon para sa mga senior citizen sa barangay 172 hanggang 182 at 184 hanggang 200. Maaari pong kunin ito sa OSCA office mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Huwag lamang kalimutang dalhin ang photocopy ng Pasay OSCA ID kung ang senior citizen po ang kukuha. At kung authorized representative naman, kailangan po ng authorization letter, photocopy ng valid government-issued ID ng authorized representative, at original Pasay OSCA ID ng senior citizen. Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan lang sa tanggapan ng OSCA mula po Lunes hanggang Biyernes 8 a.m. to 5 p.m. sa numerong 8804-0976 o 8846-7703. Yan sa mga sa mga senior citizens natin diyan sa Pasay City, yung mga barangay po na binanggit kanina, may mga schedules po, may mga naka-schedules po ng pagki-claim at may oras lang din po at dates. Kaya i-make sure po natin na makapunta po tayo na may dala na po na natin yung mga requirements, lalo na kapag yung mga seniors natin ibinilan sa mga representative. Make sure po natin na tama yung mga requirements, may Pasay OSCA ID at yung mga iba pa pong nare-require na documents. And para rin sa mga benefit nito ng mga senior citizens. Oo. Tsaka i-check din talaga nila kung nakaschedule yung barangay nila kasi mga kasabay, napakainit ngayon. Tapos mga senior citizen pa tong mga, kumbaga, yung kukuha ng kanila mga pension. Kung wala silang mga representative, mahirap na masayang din yung pagpunta nila dun sa mga area. Napakainit ng panahon. At sa mga pupunta naman doon, nakasama yung kanilang mga lolo't lola or kaya yung mga lolo't lola mismo natin yung kukuha, magdala tayong tubig, di ba? Tapos yung maintenance natin, sigurado natin naiinom din natin. Kasi ang grabe yung heat na natin ngayon, di ba? Heat index natin, sinasabi nga nila hanggang May daw, wag natin asahan na kumbaga lalamig at saka bababa yung yung sa heat natin kasi pataas daw talaga hanggang May. Kaya naku, Saka i-expect na nila na medyo marami yung pupunta kaya medyo mas maagahan, tapos maghanda talaga ng yun nga yung mga paalala kanina, tubig, extra na damit, saka yung payong, yan mahalaga yan. Saka kahit paano siguro magdala na rin sila ng mga biskwit nila kasi baka mamaya magutom sila sa pila. Tsaka at least sana may kasama yung senior kasi hanggat maaari. Hanggat maaari, di ba? Kasi at least may, kumbaga, may man lang, may maaalay-alalay. Kasi sobrang init talaga. Tayo nga di ba nagre-react tayo ng ganito sa sobrang init? Paano pa yung ating mga lolo't lola? Kaya nga buti nga pwede naman may authorized na representative kasi ang hirap nga naman kapag kunyari ikaw pa yung pipila doon ng baka mamaya kasi syempre maraming pupunta. Pipila ka ng matagal. Ito maganda nga kasi nga usually mga natin, lolo't lola natin, may mga maintenance medications na sila talaga na kahit na ba hindi malaki yung mga bills nila per month kasi nga hindi naman sila masyado na maraming ginagawa. No, yung pension na to malaking tulong sa kanila kasi nga usually yung mga lolo't lola may mga sa gamot pa lang minsan kulang yung mga pension no. May mga sakit na talaga medyo magastos at yun usually lumalabas yan kapag sa mga katandaan. Kaya maganda na may mga ganitong program na maganda na dito na pupunta ibang mga taxpayers na pantulong dun sa mga ating mga senior citizens no, kapalit ng mga trabaho din nila na ginawa during nung kabataan nila parang to pay give back sa kanila sa mga hirap din nila. Kasi usually minsan nga may mga senior citizens na talagang parang ano ba tawag doon? Yung wala na silang mga relatives talaga. Sila na lang. Oo, tas umaasa lang talaga sila dun sa pension na yun. So, malaking bagay talaga yung mga pension para sa kanila.
Kaya nakakatuwa doon sa MCGI clinic natin. Karamihan din kasi doon mga senior citizen, di ba? Ang laki talagang tulong sa kanila na isa talaga sa mga problema ng mga senior citizen natin yung maintenance medicines nila. Kaya pag tinanong mo sila sa clinic, pag nalaman nila na pag good for 1 month, tuwang-tuwa talaga sila. Kasi sabi nila, laking tipid na daw nun sa kanila na makalibre sila sa gamot. Kaya doon sa mga kasambahay natin, mga lolo't lola natin na wala na rin pambili ng kanilang mga pang-maintenance, ako pwede po kayo bumisita dyan sa MCGI Clinic every Friday po yan sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. That's right! At advisory naman mula sa DepEd, ALS or ALS Valenzuela. Bukas na po ang Alternative Learning System o ALS Senior High School para sa mga nais mag-enroll para sa school year 2024 to 2025. Tumatanggap po ang paaralan ng mga estudyanteng edad 18 taong gulang pataas. Sa mga grade 11 senior high school na nais mag-enroll, dalhin lamang ang mga sumusunod: ang SF10, AF5 report card, photocopy ng PSA o birth certificate, 2 pieces ng 2x2 picture, work schedule o certificate of employment kung kayo po ay employed, at photocopy ng diploma. Para sa mga katanungan, maaari rin po kayong bumisita sa paaralan na matatagpuan sa Yacal Street, Fortune Village 6, Parada, Valenzuela City. Mula Lunes hanggang Biyernes, 9 a.m. to 4 p.m. Pwede rin po kayong magpadala ng mensahe sa kanilang official Facebook page na deped.valenzuela. Maganda talaga yung ganito na, kasi minsan may mga ano tayo, kasambahay siguro tayo na nag-drop out, tumigil sa pag-aaral kasi siguro sa iba't ibang dahilan, may mga kailangan mag-support sa mga sa pamilya nila or sa minsan sa mga kapatid na napaprioritize nila minsan yung mga kapatid nila or ibang kamag-anak nila bago yung yung career kumbaga nila. Kaya etong magandang opportunity na yun nga, considered kahit may trabaho ka na, pwede ka pa rin mag-aaral. Kasi yun yung minsan problema na pagsasabayin mo yun. Mahirap balansehin. Kaya maganda na parang considered yung mga working na mga kahit 18 pataas. Kung may trabaho, pwede ka pa rin mag-enroll at pwede ka mag-adjust, i-adjust mo yung schedule mo para matapos mo nga yung pag-aaral mo. Kasi meron nga talaga na hindi naman nila gusto yung mag-drop out pero wala silang choice. At ito yung pagkakataon nila na ituloy yung yung pag-aaral na sinimulan nila. Saka ito for senior high school kasi maraming ang gano'n, 'di ba? Yung mga dating curriculum pa, yung hindi na inabot yung senior high school. Kapag graduate ka ng high school na yon, yung iba hindi na nagpapatuloy ng college. Ngayon pa naman kapag hindi ka talaga nakatuntong ng college, nung time na yon na wala pang K-12, babalikan mo yon. Hindi ka pwedeng kailangan ang mga nako-consider lang na pwede nang mag-college kahit hindi nag-senior high ay yung nag-college talaga. Bawa naka-isang sem man lang, nakadalawa. Pero pag hindi ka talaga tumuntong, regardless kung ilang taon ka na, kailangan aralin mo yung K-12. Kaya yung iba, kahit na gusto talaga nilang mag-college na, tapos pakiramdam nila, tapos na talaga dapat nila yung high school, kailangan nilang mag-K-12 na, wala nang gana, kasi nagtatrabaho na rin talaga sila. Kaya ito maganda, kasi nag-a-adjust sila sa schedule nung estudyante. May mga school din naman talaga na gaya na considerate. Kapag nag-work na yung estudyante, doon nila ibabase yung ibibigay nilang schedule sa school naman para doon sa estudyante na yun na working. At ito na naman mga kasambahay, dahil ngayon ay April 22, ngayon ay araw ng 2024 Earth Day na may temang Planet versus Plastics. At kaugnay ng selebrasyong ito, magdaraos ang Pasig City Government ng isang Earth Day Fair sa pangunguna po yan ng City Environment and Natural Resources Office. Ito ay gaganapin simula ngayong Lunes hanggang Miyerkules, April 24 mula 8 a.m. to 5 p.m. sa lobby ng Pasig City Hall. Tampok po sa Earth Day na ito or Earth Day Fair ang 10 exhibitors mula sa iba't ibang organisasyon na katulong sa pagsusulong ng kapakanan ng ating kalikasan. Para sa karagdagang detalye, i-check lamang ang Pasig PIO official Facebook page o kaya sa kanilang Twitter page na Pasig Info.
Galing. Earth Day na naman. Sana makiisa lahat dito, di ba? Sa iba't ibang mga paraan, pwede tayong makiisa dito. Kasi pwede naman natin i-share din sa ating mga social media accounts na Earth Day ngayon. Paano ba tayo, ano ba yung mga ginagawa? Kasi nga ngayon, isa sa mga pinag-uusapan talaga is yung plastic. Isa yan talaga sa yan yung pinaka-highlight nila ngayon. Plastic, pati sa dagat. Di ba sa mga pinupuntahan yun ng initiatives, di ba talagang isang major problem talaga yung plastic. Hindi lang sa atin, pati sa mga ano eh. Sa dagat. Saka yun yung pinaka-goal lata talaga nila. Nasa 2040, less ng 60% ang ginagamit nating plastic. Yan. At speaking of Earth Day, alam nyo ba na mahigit 50 taon na ang nakararaan nang idaos ang kauna-unahang Earth Day na nilahukan ng 20 milyong mamamayan ng Estados Unidos. Ito ay naging daan sa pandaigdigang panawagan na pangalagaan ng kalikasan laban sa mga polusyong sumisira dito. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. April 22, 1970. Sa araw na ito ay isinagawa ang kauna-unahang Earth Day sa Estados Unidos kung saan 20 milyong Amerikano ang nagprotesta at nagtungo sa mga pampublikong lugar sa iba't ibang bahagi ng bansa upang ipanawagan na proteksyonan ang kalikasan laban sa mga polusyon at mga bagay na nakasisira dito. Nang maranasan sa Estados Unidos ang iba't ibang sakuna tulad ng oil spill sa Santa Barbara sa California, noong 1969 ay marami ang naalarma sa masamang epekto ng polusyon sa kalikasan at kalusugan ng tao. Kaugnay nito ay pinangunahan ni U.S. Senator Gaylord Nelson ang isang nationwide environmental awareness activity na pinangalan ng Earth Day. 20 milyong mamamayan ang tumugon sa panawagan na kinabibilangan ng mga estudyante mula sa 2,000 kolehiyo at universidad at 10,000 mula sa grade school. Ang kabuang bilang ng mga nakibahagi sa okasyon ay katumbas ng 10% ng populasyon ng Estados Unidos. Ang unang Earth Day ay naging daan sa pagkakatatag ng Environmental Protection Agency at pagkakapasa ng mga environmental law na kinabibilangan ng National Environmental Education Act, Occupational Safety and Health Act, Clean Air Act at Clean Water Act. Pagsapit ng taong 1990 ay nasa 200 milyong individual ang nakiisa sa Earth Day celebration mula sa mahigit 140 bansa sa buong mundo. Ngayong taon naman ay pinagdiriwang ang Earth Day na may temang Planet versus Plastics kung saan hinihikayat ang bawat tao na makiisa upang ipanawagan na mabawasan ng 60% ang produksyon ng plastic na sumisira sa kalikasan at kalusugan ng tao. Earth Day pala. Kasi naalala ko ito yung Earth Hour. Kasi usually kasi pagka may Earth Hour talaga nakikiisa talaga kami na parang lahat kami papatayin talaga namin lahat ng kuryente sa bahay, lahat ng mga talagang yung buong breaker pala papatayin para wala talagang magsasaksak na buong parang 1 oras, 'di ba? Na wala kayong talagang madilim talaga sa buong block namin na pakikiisa sa Earth Hour. Pero iba pala yung Earth Day na movement pala. Kasi sa US siya nagsimula na kasi nga nung mga panahon na yun, 'di ba, Industrial Revolution, ang daming dumaan ng mga na revolution sa Amerika na naging sign ng parang ano ba tawag doon? Paglago ng na technology and yung nila ng bansa nila, yung amoy nung mga usok kumbaga yung mga waste product ng mga nung gusto ko na parang sinasabi na kapag kaganto mausok ganyan, sabihin busy yung bansa mo, malaki yung ginagawa sa ekonomiya kasi umaandar yung mga produkto nyo. So parang naging parang naging sign na parang very industrious, very successful. Pero hindi nila napapansin naman yung pwedeng health damages nito sa mga tao naman. Kasi nga although kumikita yung bansa mo, gumaganda yung ekonomiya nyo, pero throughout nung mga taon, yung mga tao mo naman nagde-deteriorate. So kailangan mo rin bigyan ng pansin na hindi lang yung mga produce nyo yung kailangan mong i-prioritize, yung mga tao mo rin, yung mga naninirahan dun sa bansa mo.
Kaya ngayon nakakatuwa na yung mga consumers natin, very ano na rin sila, no? Chine-check na rin nila yan. Even dun sa mga ginagamit nilang makeup, tinitignan nila kung ang ginagamit ba oo, di ba? Ano ba yung klase ng chemical? Yung parang may ginagawa sila na mga makeups na may mga microplastics, if hindi ako nagkakamali. Mga ganun. So, chine-check na rin nila kung yung gumagawa ba ng mga makeup, natural way ba yung ginagamit. Even yung mga ginagamit natin sa mga fast food, di ba yung mga straws natin, di ba mas gusto na natin pag nakakakita pa nga tayo ngayon ng mga plastic straws, parang, uy, bakit ganun? Lahat naka-paper na. Yung iba nga edible pa, di ba may nakainin tayo na edible. Ang galing, as in nakakain talaga siya. Tapos hindi siya yung nakakadiri na ano. Ang ayos niya gamitin. Parang siyang straw. Tapos kahit makagat mo man, talagang edible siya. Parang noodles nga. Parang ganun. So, ang dami na talagang nai-invento rin ngayon kasabay ng paglago ng teknolohiya. Lumalago na rin yung kaalaman ng mga tao para maprotektahan natin ng mundo. Kaya sana makipag-cooperate tayo. Saka ang ganda ng Earth Day, no? Kasi call for action din sa atin to na ano ba, in our own little ways, ano bang pwede nating magawa? Kasi ang DNR, meron din silang project ngayon in line with the theme nga na plastic, planet versus plastics na yung sa atin, Earth Day every day. So parang ano ba yung mga ways na pwede nating gawin na kahit pa paano makatulong tayo sa Earth natin. Siyempre, una yun nga, yung plastics nga, di ba? Kung kaya natin ma-reduce yung waste natin, kung bibili tayo. Kasi kahapon, nagdadaan kami sa Bulacan, may mga nakita kami ng mga ratan. Sabi ko, yun ba yung yung mga binibit-bit dati na parang lagayan ng mga produce pagkagaling ka ng palengke. Tapos sabi ng daddy ko, oo, ganyan lang dati. Tapos sabi nila daddy, kailan ba nag-start yung mga plastics? Tapos ngayon kasi makikita mo na talaga kahit saan, sobrang daming kalat talaga. Pero lang talaga dun sa mga areas na very strict yung nila, yung mga rules nila sa mga sa basura, saka sa mga supermarkets din. Pero makikita mo kung sa ilang mga lugar talaga, mga estero natin, ang daming plastics. Kaya kung kaya natin na i-reduce yung waste natin sa mga ganung paraan, siguro kahit papano, bawasan talaga natin yung mga pagbili natin ng mga gamit na ang dami talaga na plastic packaging. Yung sinasabi rin nila ng mga single-use plastics, ganyan. Iwasan na rin natin kung kaya natin. Tapos kung nabalitaan nyo, yung si Mike Smith, yung nag-clean up siya ng natin. Yung content content niya. Nakakuha siya ng 147,000 kilograms ng basura sa Taguig Pateros, yung parang creek ba yun, yung doon. Tapos, ibig sabihin, sobrang dami nating basura. Talaga na parang saan napupunta kapag hindi natin properly na itatapon. So, kung kaya naman natin na huwag na lang tayong gumamit ng mga plastic talaga ng mga single use, i-reduce na natin yung waste natin, or kung kaya natin na i-recycle, very basic yung reduce, reuse, recycle, pero sana kahit pa paano ma-implement natin sa mga bahay natin. Yun ang mahirap kasi alam mo yung reduce, reuse, recycle, pero ang hirap gawin para sa ilan, di ba? Kaya ang ganda nung naging kumbaga significance ng Earth Day, lalo na nung sinimulan to sa United States. Katulad nung na-mention kanina na yung dahil sa Earth Day nga, dito nag-start yung mga environmental laws katulad ng Clean Water Act, Clean Air Act, tsaka yung Endangered Species Act na napaka-significant, 'di ba? Imagine yung water, 'di ba? Tapos yung air na napaka-significant kasi naalala ko with Clean Water Act, yung mga natin, yung mga kumbaga mga animals na nasa water, nakikita ko na from babies hanggang sa lumaki sila, meron nakasabit na plastic sa leeg nila. So, parang nakakalakihan na nila. So, parang ang sakit lang sa feeling kasi with that, parang tayo yung nagkukos nun. Tapos, yung pagkukos pa natin yun, sa atin din bumabalik. Kasi with microplastics, di ba, na kapag tinatapo natin sa mga sa mga dagat natin, sa mga, natin, karagatan, na after natin magtapo ng plastic, sa atin din, kasi nakakain din natin, nakakain ng mga isda, di ba? Kaya kumbaga yung napaka-significant talaga ng sinimulan ng Earth Day na it's an effort na kumbaga sama-sama tayong alagaan yung natin, environment natin. Natutunan ko dun sa natin, yung pinupuntahan natin sa Ocean Care Initiative dito sa UNTV. Ang mga plastics kasi sa mata pala ng mga fish, para siyang jellyfish. Kasi madami daw pala talaga ng mga klase ng isda na parang isa din sa pangunahin na kinakain nila is mga jellyfish, mga ganyan. So, yun yung kamukha daw nun sa mata ng mga fish natin. So, imagine yun yung nakakain nila, di ba? Tapos kakainin natin yung mga isda na yun. Hindi natin alam, tayo rin may mga plastic na sa loob ng katawan natin, di ba? Kaya ingat din tayo mga kasambay,
pangalagaan natin yung ating kalikasan. Awareness din po ito para sa atin. Sama-sama tayong magtulungan para maging maayos pa rin yung earth natin, di ba? Kaya from Earth Day, lipat naman tayo dito sa ating Kristiyano drama for today. Tungkol ito sa kwento ng dalawang tao na magkaiba ng katayuan sa buhay. Si Rhea ay may kotse at magandang trabaho, habang si Ryan naman ay nagtitinda sa kalsada ng pandesal at kung ano-ano pa. Pero bakit kaya naging mas maganda pa ang buhay ni Ryan kaysa kay Ray na mas nakakaangat sa buhay? Let's watch this. Kuya, magandang umaga. May mainit tayong tinapay dito. Ilan sa'yo? Mukhang masarap to ah. Tama-tama, gutom na ako. Ito. Ay, tsaka ito. Ito. Di, sa'yo na yan, sukli. Naku, yan na naman po kayo, kuya. Wag na po. Di, sa'yo na yan. Kasi bilib ako sa sipag mo eh. Iba talaga kayo, kuya. Salamat po. Ipalain ka naman po ng Diyos. Ako, Ray, late ka na naman. Sunod-sunod na yan ah. May I remind you, mag-isang buwan ka pa lang tapos ganyan ang pinapakita mo? Di ba pinautang ka na nga ng kumpanya para makabili ng kotse? Tapos late ka pa rin, Ray. Opo ma'am, pasensya ka na po talaga. Di bale po, pipilitin ko pong makabawi sa susunod. Dapat lang. Tay, Nay, salamat sa Diyos nakaraos sa buong maghapong paggawa. Salamat sa mga aral na iniwan niya sa akin. Talagang hindi ka magugutom basta magsikap ka lamang sa buhay. Yes! Sweldo na naman! Salamat! It's time to be young, wild, and free again, brother! Woo! Woo! Pare! Pare! Woo! Musta ka mo eh? Okay kayo. Kami. Sige. Yeah! Boy! Sir, Magkano yung siopaw? 10 sir, may ketchup ako dito. Sige, pabili nga na isa. Sir, oh. Sir, okay lang po kahit bukas nyo nalang bayaran. Okay lang ba? Oo sir, nandito man po ako araw-araw. Sige, dadaanan ko na lang bukas. Sige sir. Salamat. Sige sir, no problema. O saan? Ray, alam mo naman siguro bakit pinatawag kita. Mahirap kasi pag hinayaan kitang magpatuloy tapos lagi ka na lang late. Naapektuhan na trabaho mo. Ma'am, wala na po bang last chance? Wala na akong kapangyarihan nito, Ray. Ma'am, parang awan nyo na po. Pasok ko kayo. Good evening, sir. I'm from the bank. I'm afraid I need to repossess your car. Can you hand over the keys, please?
lagi mong tatandaan, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Kaya dapat magsipag ka at mag-impok. Katulad na lamang ng langgam na nag-iimpok ng pagkain kapag tag-init. Opo, Nay. Sir, okay lang. Kahit bukas na lang po bayaran. Okay lang ba? O sir, nandito po ako araw-araw. Saan na kaya yun? Ayun! Sir! Pre, pasensya ka na ha. Di na kita nabalikan kahapon. Kasi nawala na kasi ako ng trabaho tapos kinuha pa yung sasakyan ko. Ganun po ba, sir? Huwag niyo na po alalahanin niyo, sir. Tama-tama, maghahaponan na ako. Tama po tayo. Sigurado ka ba? Opo, sir. Tara, sir. Mabili ko isang kanin lang po. Salamat po. Sir, order po kayo. Ako po bahala sa inyo. Naglalako lang siya ng mga basahan at kung ano-ano. Pero siya pang mas may kakayahang magpakain sa akin. Sir, alam niyo po, napasukan ko na halos lahat ng mga racket. Sabi po kasi sa akin nung mga magulang ko, nung nabubuhay pa sila, magsipag ka lang, hindi ka magugutom. Pareho pala tayo, wala ng mga magulang. Ganun po ba, sir? Kaya po nasanay po ako na maghanap buhay ng kung ano na lang para may makain at maipon ako sa araw-araw. O nga po pala, sir, may suki po ako, naghahanap siya ng empleyado. Baka pwede po kayo doon. Talaga ba? Sige pre, subukan kong pumasok doon, baka matanggap ako. Sige sir, sana nga po matanggap kayo. Sana nga. Kain na po tayo. Sige. Sir, salamat sir dahil sa'yo naubos yung paninda ko. Nako tol, huwag kang magpasalamat sa akin. Ako nga dapat magpasalamat sa iyo eh. Dahil sa kasipagan mo nabuksan ang isip ko na magsipag at mag-ipon. Ngayon ako naman ang babawi. Tara, Daniel tayo. Sige po sir. Pumaroon ka sa langgam. Ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-ani. Kawikaan 6:6 hanggang 8. Ang ganda ng line kanina, no? Na magsipag ka lang, hindi ka magugutom. Kasi yun din yung mga sinasabi nila na pag after, ito na feel ko nung after nung graduation ko dati, naalala ko lang na pagka-graduate ko, parang ang feeling ko gusto ko agad mataas na posisyon, ganyan. Pero dapat we should start small talaga sa una, lalo na kapag nagsisimula ka pa lang, huwag ka agad maghahangad ng, kumbaga, ng mataas ka agad. Kumbaga mag-start lang tayo sa mga basics. Tsaka syempre, baunan din natin ng sipag. Kasi kapag masipag ka talaga, kahit saan ka mapunta, hindi ka magugutom. Kaya, ang gandang reminder sa atin na huwag tayong sinasabi nga nung naalala ko, bata ko, yung lagi sinasabi sa huwag kang patamad-tamad. Kasi pag patamad-tamad ka, tingnan mo, mangyayari sa'yo, baka mag-end up ka sa mga sitwasyon na hindi mo gusto. Kaya maganda na talagang sinisiksik din sa atin na huwag lang tayong maging tamad, magsipag lang tayo sa buhay. Tsaka yung consistency and courage na may pagtitiis ka na kumbaga may gusto mong ma-achieve yung something. Kaya kailangan sipag tsaka yung pagtitiis to achieve something. Tsaka syempre lastly yung guidance na paghingi natin sa Diyos, 'di ba? Yun yung napaka-importante. Tulad nga nung sa Cristiano drama natin, no, sinabi niya na halos na lahat na daw ng side jobs na kuha na niya, di ba? Tapos mga gig nga. Kumbaga parang hindi siya namimili ng trabaho. Basta merong available na opportunity para makaipon, makapangtustos, di ba? Tinitake niya yon kasi sayang di ba? Tsaka kaysa naman yung palabit-pengi ka lang, di ba? Ang pangit nung ganun. Kasi parang nakaasa ka na lang sa ibang tao na
hingi ka na lang ba forever, di ba? Hindi naman maganda yung ganun. Kasi mas maganda talaga na meron tayong pagsisikap sa sarili natin. Kung merong mga trabaho, katulad nga yan, mga job fair na ino-offer natin dito, kung meron naman tayo talagang credentials nga, di ba, na sumama sa mga ganito, puntahan na natin, take natin yung opportunity para din tayo, makatulong tayo sa ating mga kapwa. Kasi sa panahon ngayon, karaniwan na nating nakikita sa mga lugar natin, di ba, may mga nanay at tatay na nagtatrabaho talaga sila, both parents. Pero meron din naman na mga magulang na hindi nakakapagtrabaho kasi meron silang mga sakit o kaya mga karamdaman talaga sila. Katulad nga nito sa ating MCGI Cares, paano kung kapwa na lang din sila mawawala ng trabaho. Ganito kasi ang naging karanasan ng mag-asawa na ating nakilala mula sa Haiti. Dumanas man ang hirap, hindi naman sila nawala ng pag-asa. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na sila ay nagkaroon ng panibagong mapagkakakitaan. Oui, y a petite famille. En pile, moi pral vendre yo pour me prendre soin famille. Avec bénéfice moi fait ya, m'a prend soin yo ensemble avec. Mande bon Dieu pour bon Dieu toujours mettre dans main yo pour aider moun qui nan besoin. Sa lugar ng Port-au-Prince naninirahan ang pamilya ni Placid. Ang pagiging bukas ng syudad sa komersyo at oportunidad ang nagbigay daan upang makapamuhay sila ng matiwasay. Ngunit sa paglipas ng panahon ay natapos ang maayos na buhay na kanilang natatamasa. Moi genyen 3 petits. Premier rele Rose Caroline, li gen 10 ans. Deuxième nan rele Rose Calia, li gen 9 ans. Troisième nan rele James, li gen 2 ans et demi. Revoke mte revoke. Sak fèm te revoke monte enceinte, moi pat konnen si m'te enceinte. Chaque fois me demande superviseur a permis pour mal l'hôpital, li dit c'est moi qui devant ka pousser travail là, li pas ka ban permis. Et puis maladie a venu avec 2 machines pour me travailler sur tous les deux. Et puis me senti pas bien. Et puis il dit ou même madame, c'est ou même pas ka travailler sur 2 machines ou même aller la caille. Et puis il révoqué. Mali. Pendant que j'ai 4 ans, je suis pas de travail. Ma peine gagne un mois. Pendant que je fais bébé, je suis révoqué. Juillet, je suis 4 ans depuis que je pas de travail. Et je suis pour que j'aime tout côté chercher pour que j'aime quand je n'ai l'autre travail. Pour le faire. Nous venons Kaya't nagsikap si Placid na maitaguyod ang pamilya sa ibang pamamaraan. Oui, je suis venu à Ansor, à Ansel, Mori. Je suis fait mal vendre, je suis allé me vendre pour me occuper de là. Après, le commerce vient tomber. Je ne vais pas commerce encore pour continuer. La situation est vraiment difficile pour moi à cause des gaz là, qui a monté, tout le bagage a monté dans le pays. Nous pas qu'à faire commerce, nous pas qu'à sortir, insécurité dans le pays, tout côté passer, mon a mourir. Bon, on va contre qui ça pour ça. Ou t'as dit ou sortir, ou faire l'autre côté, ou aller en province, tout côté t'as dit t'as voyé corps, côté t'as une famille qui t'a pour aider ou pas qu'à aller. Et famille tout pas qu'à venir joindre nous. Parce que l'insécurité a tué monde, problème gaz la machine chère, tout bagage dans le pays a cher. On va pas sortir son seul côté nous obligé rester là, nous rester là. Bon moi même gende lem kon joindre lessive moi fait pour monde gende lem ba joindre. Nous obligé nous rester comme ça là avec ti moun. Ça nous pas gagner à faire. Dé m'da demander un commerce. Commerce c'était ka ban moi. M'da demander Mori à Ansor, à Ansel pour me capable vendre. Je promène sous tête même pour payer ma marchand boutique pour me faire vivre à Timounio.
apetit fami. En pile, mwen pral vendre yo pour me prendre soin fami. Avec bénéfice mwen fè ya, m'a prendre soin yo ensemble avec eux. Bon, ça me ka di de membre l'église. Membre de l'église internationale là, m'a dit c'est un bon travail à faire. Il a aidé tout le monde qui a besoin. M'a demandé bon Dieu pour bon Dieu toujours mettre dans main yo pour aider les gens qui ont besoin. Patuloy na dinirinig ng Diyos ang panalangin ng ating mga kapwa-taong umaasa sa magagawa niya sa pamamagitan ng kapatiran. Kaalinsabay nito, ang mga kapatid naman ay nakadarama ng ligaya sa paggawa ng kanyang kalooban. Sa Diyos ang karangalan at kapurihan magpakailanman. Dito rin natin makikita yung tibay ng loob ng isang magulang na kahit na dumaraan sila sa mga ganung pagkakataon na wawalan sila ng pera, pero alam mo yun, gumagawa siya ng paraan para magkaroon ng pangtustos yung pamilya niya. Sabi niya, naglalabada siya, tapos nagtitinda-tinda siya ng kung ano-ano lang na pwede itinda para meron siyang maipakain sa mga bata, tapos para makapag-aral pa rin yung mga anak niya. Pero nung hiniling niya yung negosyo, maliit na negosyo, tapos tayo yung nakatuwang dito, no? Parang mas binigyan natin siya ng tibay ng loob pa, ng lakas ng loob na wag talagang mawala ng pag-asa. Kasi yung mga bagay na ganito na hinihiling niya, sabi niya nga regalo daw tong negosyo na to. Yung mga bagay na to na nire-regalo sa atin, nakikita natin mga mabuting kaloob sa atin, galing yan sa Diyos. Kaya tayo naman, hindi naman natin to kiniklaim na sa atin galing sa MCGI na sa sariling glory natin, di ba? Ito palagi nating binabalik na sa kapurihan, sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil lahat naman ng to, bigay ng Diyos sa atin, kinakasangkapan lang tayo para makatulong tayo sa kanila. Kaya kung kayo po, mga kasangbahay, kailangan niyo po ng tulong, hindi lang naman po sa ibang bansa yan, dito po sa Pilipinas at kahit saang parte po ng bansa dito sa Pilipinas, lapit po kayo sa mga kapatid po sa MCGI. Gagawan po natin ng tulong po yan. Sa awa at tulong po ng Diyos, gagawan po natin ng paraan. Kung ano po yung kaya po ng kapatiran maitulong po sa inyo. Totoo yan. Saka nakakatuwa na isa sa mga ma-realize mo dun sa MCGI Cares natin na bago ka talaga humingi ng tulong kung kani-kanino, hingi ka muna ng tulong sa Diyos. Diba? Kasi siya kaya niyang gamitin lahat ng tao na nakapaligid sa'yo, kahit sino dyan na nakapaligid sa'yo na makatulong para sa'yo. Hingi ka rin ng tulong sa Kanya. Kasi maganda, iba pa rin yung may kasama kang Diyos sa buhay. Diba? Right. Kasi tayo, alam natin yung feeling na pag may kasama tayo, diba? Family natin, yung friends natin, diba? Napakasaya kapag kasama mo sila. True. Isa sa mga masayang lakad nga ay yung kasama mo yung family mo o yung mga kaibigan mo. Kaya kung naghahanap kayo, mga kasambahay, ng lugar na maganda for staycation, meron kaming ire-recommenda na siguradong mag-e-enjoy at marerelax kayo. Para malaman kung saan yan, samahan nyo kami dito sa trip ko to. Good morning po! Good morning! Welcome to Casa Ocampo. Sarap! Nandito na tayo, Tini. Finally, makakapagbakasyon na! Yes, sa mga naghahanap po, nakasambahay natin ang malapit na bakasyon dito sa Metro Manila, punta lang po kayo dito sa Casa Ocampo sa Los Baños, Laguna. Sobrang lapit lang ito, Tini, kasi ang regular travel tayo papunta dito, 2 hours lang. Wow! Pero pwede pa mapabilis yan kapag dumaan tayo sa Skyway. Pwedeng 1.5 hour lang. At nag-Skyway tayo kasi excited na tayong pumunta dito. Oo, kaya huwag nating patagalin pa, Tini. Ready ka na ba? Talagang ready na. Let's go! Let's go!
kasambahay, kasama po natin ngayon ang owner ng Casa Ocampo Hot Springs. Kasama po natin ngayon si Sir Roy Ocampo. Good morning, sir. Good morning po. Morning po. Yan. Mga kasambahay, talagang pagpasok natin dito, natuwa na kagad tayo dun sa ambience ng lugar. Pero curious kami, Sir Roy, kailan po ba nag-start mag-operate ito pong Casa Ocampo? Nag-operate po kami last year, June. Awa naman ng Diyos ay maraming nagpapabook since then. Apo. Ano po yung inspiration nyo? Bakit nyo po naisipan na magtayo ng isang parang villa na merong hot spring? Actually, in-encourage ako ng isang friend namin na realtor. Wala kami talagang balak nung umpisa pero sabi niya, kuha ka ng lot dito sa Lakewood. Maganda naman yung Lakewood kasi Santa Lucia po yung nag-ano dito. So nakita ko maganda yung lugar. Pero yun ay before pandemic. So wala kaming idea na magpapakonstruct kami, papatayo. Pero parang nag-jive yung mga pagkakataon na tinula kami talaga para mag-invest dito at gawin talagang full-blown na business. Tsaka ang ganda ng locations. Totoo. Celine, kasi diba talagang tapat na makikita mo yung Mount Makiling dito. Kaya napakagandang location siya para dun sa mga family na gustong mag-bonding o kaya sa inyong mga friends. And speaking of bonding, ano naman po yung mga amenities na meron po tayo dito sa Casa Ocampo? So meron tayong hot spring pool na natural, pang kiddie, tsaka pang adult. Tapos meron tayong KTV area po dito na sabi nga, Anli na videoke. Yan. Kasi dito naman po, pag nagbibidyoke, hindi ka makakaabala sa mga kapitbahay kasi sila rin nagbibidyoke din. Tagal po yung time limit. Oo, Medyo wala. malayo yung pagitan din ng mga bahay. Opo. Tapos meron po tayong billiards, pwede silang maglaro dyan. Meron tayong hoop or basketball po doon. Tapos meron po tayong mga gamit po dito sa kitchen. Kasama po lahat yung fridge, yung stove, yung ating water dispenser natin. At syempre lahat ng kwarto po ay air-condition. Meron tayong 5 air-condition na kwarto. At meron tayong 4 na toilet and bath po. Ibig sabihin po, Sir Roy, dahil dito nga po sa ating kitchen, meron tayong mga appliances. Pwede po ito at free, nakasama po na pwedeng magamit ng ating mga visitors na pupunta dito. Yes po, kasama po sa package po yung mga gamit po natin na pwede nilang gamitin po dito. Paano po pala sa foods? Pwede po ba silang magdala ng foods nila or may mabibilhan po sila? Very flexible po yung sabot kasi pwede silang magdala, pwede silang bumili kasi may nearby po na grocery. At pwede rin pong mag-order dun sa partner po namin na para nagki-cater po sila. So, mayroong online na ordering po ng pagkain. Deliver na lang po dito. Hindi na mahihirapan yung ating mga kasangbahay kung sakaling wala silang time magluto at wala silang time bumili, pwede naman pala mag-order. Oo, kapag nag-enjoy na kasi baka di na nila maisip magluto, di ba? Pwede magpa-deliver, meron yan dito sa Casa Ocampo. Yes, pero sir, kanina habang lumilibot tayo, ito yung pinaka napansin ko kasi mayroong room dito sa first floor, which is very interesting kasi yung iba talagang laging nasa second floor yung mga room. Para saan po ba yung room na nandito sa first floor? Usually talagang very useful yung kwarto na yan dito sa ground floor kasi minsan yung mga guests namin may mga kasamang PWD at mga senior citizen na ayaw nang umakyat sa taas o hirap na sila kaya nag-provide po kami ng kwarto dito sa ground floor. Sir, para po sa mga interested na mag-book dito sa Casa Ocampo, magkano po ba ang rates? Ilan po ba yung mga tao na pwedeng accommodate nitong Casa Ocampo? So ang maximum po namin capacity is 35 to 40. Makakatulog po sila sa mga rooms. May enjoy po nila yung mga amenities. At kapag weekends po, 25K po yung aming rate. Pero usually nag-o-offer po kami ng mga discount promo. So pag yung mga nag-early booking, meron po kami binibigay na discount. Pag weekdays naman po, medyo mas mababa. Mga 12 to 15K lang po. Ayan. Sir Roy, invite nyo naman yung ating mga kasangbahay na pumunta dito sa Casa Ocampo. Opo, magpabook na po kayo dito sa Casa Ocampo. I-search nyo lang po yung aming FB page, Casa Ocampo Hot Spring Resort. At pwede nyo rin po akong kontakin sa 0998-248-6386. Ayan po, magpabook na po kayo. Ayan, punta na kayo mga kasangbahay. I was raised down in South Carolina where they
they say nothing's finer than a Carolina girl. So imagine my surprise upon finding that the finest in the world is an Iowa girl. I'm in love with an Iowa girl. She's a mighty desirable girl. Boy, it's her always buying up love. Ooh, I'm in love with an Iowa girl. Nag-enjoy ka ba, Celine? Oo naman, Tini. Hindi lang ako nag-enjoy. Sobrang na-relax pa. Ang katawang lupa ko. Sobrang sarap ng tubig dito sa hot spring. Oo, kaya i-invite nyo na rin ang inyong friends and family na bumisita dito sa Casa Ocampo. Yes, at sa mga gusto naman pong magpabook dito, meron po silang available na day tour, 7 a.m. to 5 p.m. At pwede rin naman ang kanilang 22-hour staycation from 7 p.m. to 5 p.m. Kaya ano pang hinihintay ninyo mga kasambahay, magpabook na kayo dito sa Casa Ocampo sa kanilang mga social media account. I-visit nyo lamang po ang kanilang Facebook account, Casa Ocampo Hot Spring Resorts, or you can contact them sa kanilang Instagram at Roy Ocampo. Hanggang dyan muna mga kasambahay, samahan niyo ulit kami sa aming susunod na Trip Ko To! Uy, masaya doon. Lalo na doon sa food. Ang sarap sa food. Oo. Pero nag-enjoy din ako doon sa hot spring kasi talagang marerelax yung katawan mo. Talagang pag-ahon mo doon parang ang gaan-gaan ng pakiramdam. Di ba Kasi, nga yung pinupuntahan natin na water spa? oo, ganun yung feeling doon. Warm. Sobrang Okay. warm. Tapos meron para sa kids, meron din naman yun doon sa mga adult. Pero mura na to kung ang kayang i-accommodate ay 35 to 40 na tao. Tapos weekends, 25,000, di ba? Parang kung titingnan mo, hindi naman lalagpas ng 1,000 isang tao, di ba? Tsaka kung 35 kayo to 40, napakamura na nun. Tsaka ang lawak niya talaga. Oo Parang nga doon sa isang bed nila kasya kasi 2 tao. Ganun kalapad Limang yung mga kwarto bed. nga eh, tapos naka-bunk bed yung iba, kaya marami talagang cash. Tsaka ang Oo. dami amenities. Yeah. Bukod sa pool, may pool table. court. Kumbaga may pool table pa. Oo. Tapos may basketball court pa. Oo. Diba? Tsaka yung rooftop nila, talagang may mga may Sure. decorations na Ah. talagang pwedeng Instagrammable talaga siya. Yes. Oh, next time sama naman kami ni Joshua. Pag... Oo. At saka Tama si kayo. Iwan nyo na lang. Hindi na sila. Talagang broski lang. Nilagpasan mo ko. Next time, nakakaya tayo. And with that, we would like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse. And beside Kong Pancho, they also have a branch at Aliw Complex, Calvario, May Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Sigurado may complete nutrition ka everyday with a trusted superfood. Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. And of course, thank you, Natural One Salon, for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. Kung gusto mo ng buhok na natural ang ganda, sa Natural One Salon ka na. Check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms or at www.naturalonesalon.com for a branch near you. Natural One ang #1. Good morning din and thank you, Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout, Ibardalaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-280308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch.
Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. Happy Monday mga kasambahay at good morning sa mga amigo't amiga ng aking mama na kasama niya ngayon sa Norzagaray, Bulacan at nagsuswimming pasalubong. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning Kuya!